Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. Sino po sa inyo ang mga pro-ICC Filipinos? Raise your hands. Kayo po na gustong pumasok ang ICC para maimbestigahan si former President Rodrigo Duterte kasama na sila Senator Bato de la Rosa at ang kanilang mga cohorts. Bakit ko po ito naitanong? Dahil gusto po tayong pakantahin ni Senator Bato ng national anthem ng 1,000 beses. Sabi po dito sa balita sa Inquirer, Filipinos who favor the International Criminal Court's probe should be made to sing the Philippine National Anthem 1,000 times to rekindle their love for the country. Sabi po yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. De la Rosa, who was among those mentioned in the Crimes Against Humanity complaint before the ICC, said Filipinos siding with the International Court do not love the Philippines. Porque gusto lang natin pumasok ang ICC, hindi na natin mahal ang Pilipinas. Papaano kaya itong mga pro-China na to, na halos ibenta na ang Pilipinas sa China, na gustong gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Ilang libong beses nyo naman kaya dapat kantahin ang national anthem natin? For one, gusto ko talagang pumasok ang ICC. Kasi okay, sabihin nang wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ano po ba ang hinahabol ng ICC? Hindi ba yung mga krimen na nagawa ni former president nung time na tayo ay nasa ICC pa? Hindi ko kasi maubos maisip. Nakakalimutan na lang yun. Nasasabihin wala ng jurisdiction. Halata naman na kaya kumalas si Duterte sa ICC dahil iimbestigahan na siya dun sa mga pagpatay na naganap nung panahon niya. At yan po ay nangyari nung tayo ay miyembro pa ng ICC. Okay, pagpalagay na natin na kumalas na tayo sa ICC. Yung pong hinahabol ng ICC ay nung tayo ay miyembro pa. Mahirap po bang intindihin yun? At hindi porke gusto kong pumasok ang ICC para maimbestigahan yung dapat maimbestigahan, hindi po nangangahulugan na hindi ko mahal ang Pilipinas. Kung tayo mga gustong pumasok ang ICC ay pakakantahin ng 1,000 times ni Bato de la Rosa, sila kaya? Ilang libong beses kaya nila dapat kantahin ang pambansang awit natin? Ito kasi mga DDS na to, tuwing maglalabas sila ng mga pahayag, lagi pong bumabalik sa kanila yung mga statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga statement ni VP Sara, mga statement itong mga senador nila, nagbubumirang po sa kanilang lahat. Sabi pa ni De La Rosa sa isang interview sa Head Start, ewan ko kung bakit itong mga bleeding hearts na gustong-gustong isurrender ang ating sovereignty doon sa foreign bodies. Hindi sila nagmamahal sa ating bansa. They do not love this country. Gustong-gusto nilang isurrender at gustong-gusto nilang babastusin ang ating mga korte. Again, balik lang po sa kanila yan, sinasabi ni De La Rosa. Yun daw mga pro-ICC Filipinos, gustong-gustong isurrender ang ating sovereignty. Uulitin ko po kung ano ang hinahabol ng ICC. Nung panahon na tayo ay miyembro pa, wala na silang pakialam sa atin pagkatapos po ng panahon na tayo ay wala na sa ICC. Hindi ba dapat panagutan ng dapat panagutan itong mga inaakusa sa kanila? Kung sa tingin ni Bato de la Rosa wala silang kasalanan, ano ang kinatatakot nila? Sasabihin pa niya na gusto nating isurrender ang ating sovereignty? Uulitin ko ba ulit? Yung mga pro-China, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto tayong maging probinsya ng China. Ilang beses ko nang sinasabi kasi, kapag sila ang gagawa po pwede. Pero kapag against na sa kanila at sila ang tatamaan, hindi na pwede. Hindi na tayo nagmamahal sa ating bansa. Then isusurrender natin ang ating sovereignty. Samantalang sila, gustong-gustong ibigay tayo sa China. Double standard talaga. At sinasabi pa niya na gustong-gustong bastusin ang ating mga korte. Tanong ko lang sa inyo, sino ang mga nambabastos sa ating mga korte? Sino ang nambabastos sa ating mga batas? Sabi pa ni De La Rosa, bakit naman ganon ang pag-iisip natin? I don't know about this kind of Filipinos. Siguro dapat ang mga Pilipino na ito, dapat ay pakantahin natin ng 1,000 beses ng bayang magiliw para matuto silang magmahal ng bansa. Lucas talking ka talaga, De La Rosa.
Sabi pa ni De La Rosa sa parehong interview sa ANC, he maintained that there was no crime against humanity committed in former President Rodrigo Duterte's bloody drug war. Naniniwala pala si De La Rosa na walang naganap na crime against humanity nung panahon ni Rodrigo Duterte. Bakit siya kumalas sa ICC? Hindi ba meron tayong kasabihan na flight is an indication of guilt? Ano ang ginawa ni former President? Kumalas sa ICC nung natunugan niya na siya ay paiimbestigahan nito. Wala kasi akong ibang maisip na dahilan kung bakit kakalas si Rodrigo Duterte sa ICC. Kayo nga, meron ba kayong alam na ibang dahilan kung bakit kumalas si former President sa ICC? So kung sinasabi ni De La Rosa na walang crime against humanity, iba naman po ang sinasabi ng balita dahil thousands have reportedly been killed under the brutal anti-drug campaign. In February 2022 alone, data from the Philippine Drug Enforcement Agency showed that the number of drug suspects killed in the previous administration's bloody war on drugs climbed to 6,235. Pero dinadahilan ni De La Rosa, dyan daw sa war on drugs na yan, ilan daw ang pulis na namatay? Crime against humanity ba yan? Hindi, sabi niya. Ilan dyan ang mga pinatay na drug lord? Crime against humanity ba yan? Hindi pa rin, sabi ni De La Rosa. Yung mga libo-libong napatay sa EJK. Ano ang itatawag ni De La Rosa doon? Pero pinagpipilitan pa rin ni De La Rosa that ICC has no jurisdiction in the Philippines. Re-electionist Senator Ronald De La Rosa has maintained that the International Criminal Court has no jurisdiction in the Philippines and he is prepared to seek relief at the Supreme Court. He is also unbothered by Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla's pronouncement of the government's openness to engage with the ICC, which is investigating the drug war of former President Rodrigo Duterte, which De La Rosa implemented as National Police Chief. Sabi ni De La Rosa sa programang Harapan 2025 ng ABS-CBN, go ahead kung anong gusto nila. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila yung ICC, sige lang, go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito, ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Meron man palang gagawin si De La Rosa ang pumunta sa Supreme Court. Gawin nyo para magkaalaman kung talaga may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas o wala. Pero hindi nga ba a few months ago sinabi ni De La Rosa na may tumawag sa kanilang taga-ICC at hindi niya sinagot? Ang dahilan ni De La Rosa, may tawag sa opisina, pero bakit ko siya entertain? That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction over us. Umalis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. Leave us alone. We can do our job here. Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-uusapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially. Wala akong natanggap. So nung tinanong naman si De La Rosa na kung siya ba ay magtatago sa ICC, ang kanyang sagot, tago? Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let us cross the bridge when the bridge is constructed. So kung magkataong darating ang ICC, magtago kaya si De La Rosa o hindi? Pero bakit sa isang interview ni Senator Bato de la Rosa with Karen Davila, sinabi pa niya, bring it on. Hinamon pa niya si former Senator Trillanes. Pero yung palang bring it on na yan, hindi lang niya lately sinabi. Nasabi niya na ito noong pang 2019. Dahil ayon po dito sa balita sa Philstar Global, dated May 17, 2019. Bring it on, De La Rosa says on HRW call for drug war probe. Former Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa said he is ready to face any external probe into his previous role as chief enforcer of the government's drug war. Ulitin ko po yung sinabi niya, he is ready to face any external probe. So, ibig sabihin, kahit na hindi dito sa Pilipinas, kahit na may mag-investigasyon out of the country, yung external ay handa siyang harapin. This was in response to New York-based Human Rights Watch
O yung HRW raising concerns about his likely election to the Senate. Bring it on, sabi ni De La Rosa. Kahit anong gusto nila, di ko sila tatakbuhan. Nandito lang ako. We are ready to face them anytime. O yun naman pala you are ready to face them anytime. So bakit ngayon dadalhin mo pa sa Supreme Court yung issue na yan? Di harapin nyo na lang yung ICC dahil sabi mo naman, ang tapang mong sinabi na you will face them anytime. Sabi pa dito noong 2019, human rights groups at home and abroad say most of the fatalities in the government's anti-narcotics drive are extrajudicial killings committed by cops, something the government has vehemently denied. It has acknowledged that more than 5,000 drug personalities have been killed in law enforcement operations because they violently resisted arrest. So, nung panahon pa lang yon, 2019, inacknowledge naman ng gobyerno ni Duterte na there were more than 5,000 drug personalities na napatay ng mga law enforcement operations, pero dahil lang sa sila ay violently resisted arrest. So, kung sa tingin ni De La Rosa wala silang kasalanan, they better face the music. Tapos, may parinig pa ngayon si De La Rosa sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, well, it is the duty of the government to protect its citizens. Duty ng gobyerno yan. At kapag yan ay pababayaan ng ating gobyerno, particularly ng Chief Executive, I'm sure Bato was referring to the President, that is impeachable offense. Hindi ba last year lang ang tapang ni De La Rosa, sinasabi niya, make my day, bring it on. Tapos ngayon, gusto niya ang administrasyon at si President Bongbong Marcos and the whole country na gusto niya protektahan sila. Tapos palalabasin pa na impeachable offense daw yan against PBBM na paghahalata tuloy na takot na si De La Rosa. Pero sige, hayaan po natin kung dadali nila sa Supreme Court yan. And we let the Supreme Court decide. Pero hanggang ngayon, ito pa rin po ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pilipinas handang makipagtulungan sa ICC sa pamamagitan ng Interpol. Iginiit ng Malacanang na makikipagtulungan ito sa ICC at sa Interpol sakaling hihingi ng tulong para hulihin sina Duterte, Bongo, Bato at iba pang may kaso sa ICC. Dahil kahit na sabihin hindi na tayo miyembro ng ICC, miyembro pa rin po ang Pilipinas ng Interpol. So kung padadaanin ng ICC sa Interpol ang pag-aresto kay Duterte, Bongo, Bato de la Rosa at iba pa, wala pong choice ang Pilipinas kundi ang makipag-cooperate. So kayo, ano sa tingin ninyo? Nagtatapang-tapangan ba si Senator Bato de la Rosa? O natatakot na siya sa kahihitnan ng pag-cooperate ng Pilipinas sa ICC at sa Interpol? Comment lang po down below. And I will see you in my next video. Diyos te Agnina.